For some, it's already a giveaway. Pero may iba po, they are still asking what this film is about and why the Puso movement produced it. So first question goes out to Reverend Thady. Para po sa mga first time pa lang na makarinig ng Puso movement tonight, ano po yung Puso movement at ano po yung nagtulak sa inyo para simulan ito? Parang mahaba yata yung... Magandang gabi po sa inyong lahat. And maraming salamat po for attending our media conference. And pwede rin ba nating ibatiin yung ating mga guests from the media? And thank you po for coming. Thank you so much po for coming. And excited po kami na i-present sa inyo itong movement po na ito, ang Puso Movement. Ang heart po ng Puso is the next generation. No, we believe na ang next generation po ang future ng ating bansa. No, and may malaking endeavor, no, may battle, may war na gustong kunin o sirain ang future natin, which is the next generation. Meron pong 5 issues na pinagdadaanan. Actually, madaming issues sa mga kabataan. Pero may top 5 issues sa mga kabataan na dinideal ngayon. No? First is the sexual issues. Kung hindi nyo na po tatanungin, ano po tayo? National emergency na ang teenage pregnancy sa ating bansa. No? Sa Southeast Asia, number 1 na po tayo, no? Na may mataas po na rate ng teenage pregnancy. Pangalawa po ay ang national emergency na rin ng HIV. So hindi po natin alam, no, may ang dami pong quietly na nagsa-struggle po sa issue na ito. Second is of course family issues. No, yan po ang pinagdadaanan ng mga kabataan ngayon. Alam naman natin number 1 na nagsusupply tayo ng workers sa ibang bansa eh. And so madaming nalileft out dito, no, na walang mga magulang. May magulang man, ang daming abused at madaming ang tawag dito, mga absent ang kanilang mga magulang. So sobrang daming issues sa mga kabataan. Third is of course because of the rise of social media right now. So just imagine the issues that they're facing plus the rise of social media, no, na pag sila'y nag-scroll, makikita nila na ang daming comparison. No, dati po tayo, alam naman natin, parang comparison lang natin, kami po, no, millennials, boomers, is, ay, may TV na yung kapitbahay ko. Okay. So, okay. Parang may inggit na. Pero imagine mo, lahat ng tao ngayon ay, nako-compare sa sarili nila. No? Pangalawa, of course, the impact of light at night, yung impact nun sa brain, na definitely lahat, nakukuha natin sa social media and so may impact po yun sa brain ng mga bata. And kaya po tumaas ngayon ang suicide at depression. Just imagine, 7 everyday nagpapakamatay. It's more fun in the Philippines, tama. But because of the impact ng social media, yun na po, natamaan po ang mga kabataan natin. Of course, identity issues as well. That is why, andito po ang Puso Movement para tulungan ang mga kabataan, no, ma-heal at ma-deal ang mga issues nila. No, we have Puso Notebooks and of course, every February, we do Love and Purity conferences. We even wrote notebooks. No, we have Love and Purity workshops happening all over the Philippines right now to help them. And ang heart po natin when it comes to sexual issues is matulungan sila na to navigate itong pinagdadaanan nila na kapusukan, no, nang sana makatulong po tayo sa pagbaba ng teenage pregnancy. That is why this year, wala po tayong conference. Ang dinownload po sa atin ng Panginoon is film. Hindi po madali mag-film, no? Malaki po definitely ang gastos, no? But because of our heart, sige, no, gawa tayo, ibibigay, papanood po namin yan sa Facebook for free. No, and ang heart po natin, madami mga kabataan ang makanood nang ma-inspire sila to wait for the right time. Napakaganda. So, talagang very timely. Kasi sabihin natin, kahit na ang Puso Movement goes way back
Pero yung mga issues nga na nabanggit mo, Rev Faithy, talagang swak, di ba? Tayo ay matutulungan ng lubos. So, thank you very much. Next question goes out to Reverend Jamie. Yan. You've always been intentional in speaking to the next generation. Ano naman po ang nakikita nyo ngayon sa culture at sa youth na nagpa-realize sa inyo na kailangan ng ganitong movement? Yeah, kasi ngayon po, di ba, usong-uso yung culture, cancel culture. Yun nga yung sabi ni Ate Faithy na yung mapusok yung damdamin, di ba? So, uso na ngayon yung mga early pregnancies, di ba? Basta hamakin ang lahat, mahal kita. Di ba? You and me against the world. So, talagang wala na. Talagang gagawin na ang lahat para sa pag-ibig. So, kaya ngayon, kailangan natin ng ganitong klaseng movement. 'Di ba? Para what? Hindi lang hype yung mangyari, pero magkaroon din ng healing sa generation natin. Hindi lang din formation, 'di ba? Pero talagang mabago din sila, 'di ba? Inwardly. And of course, hindi ito movement lang para dumami yung crowd, pero ma-transform yung bawat generation. So I believe, no, through this movement, pag talagang nag-focus tayo talaga na ma-impart, malaman ng kabataan na, teka, kayo yung pag-asa ng bayan, diba? And hindi lang dapat basta-basta lang tayong susunod lang sa puso natin, pero dapat may guided talaga tayo, diba, ni God. So, yun. So, talagang, we believe talaga sa next generation, kaya nandito po yung Puso Movement. Yes. Napakahusay. So talagang ginamit yung culture ng youth ngayon, talagang sila social media and everything, 'di ba? Lahat online. So naging very powerful itong tool na to, instrument. Question number 3 for Reverend Mitch. Kapag narinig ng mga tao ang words na love and purity, minsan iniisip agad nila rules o kaya yung daming bawal. Paano po ninyo ilalarawan ang love and purity in a way na mas maiintindihan ng generation ngayon? Okay, so yung love and purity po kasi is not another rule or another system na gusto namin i-share sa kabataan, but it is a campaign, it is a message, and it is an invitation of unang-una sa mga lalaki that real men can wait. Na hindi sila predators, hindi sila mini mo, yung gano'n. So, it's a message that yung totoong lalaki naghihintay yan. Gano'n. At ihahatid ka niya sa altar para bago kanya, 'di ba, i-kiss or anything ganyan. And then it is also a message of purity is the new pretty. 'Di ba na kapag pure, kapag malinis or kapag naghihintay ka sa tamang panahon, okay, you waited sa altar before, entering yung ginagawa ng mga mag-asawa. Yun yung message ng love and purity na purity is a new pretty, meaning you value yourself, you value your body, na sabi nga ng Puso Movement na you are too valuable to give yourself away. Yon, 'di ba? So that is a campaign po. And hindi yung love and purity is not restriction but protection. It is not you being bounded in a circle. No, bawal to, bawal yan, wag ka muna magato. It's you, it is protecting you sa pain, sa heartaches, and sa pagbigay mo sa puso mo sa isang tao na hindi naman aalagaan, na hindi ka naman, ihahatid sa kasal or sa marriage. So again, to conclude the answer, love and purity is a message, an invitation na tara, this is the new norm. Ito yung dapat ninyong puntahan, ito yung dapat ninyong tanggapin kasi ang kabataan ngayon, we're not meant for early pregnancies, HIV and everything. So you are too valuable. Ayan po. Maraming salamat. So ang ganda, no? Kami ni Miss Jess, nag-wish kami kanina na sana itong wait muna, meron nung panahon namin. Pero sabi nga ni Rev Mitch,
Purity is the new pretty. Pretty pa rin naman kami, di ba, Miss Jess? Ayan. Okay. Next question for Reverend Lovely. How does the film, itong Wait Muna, reflect the message of love and purity that Puso Movement stands for? Itong film daw. To be honest, I don't know how to answer without preempting direct na yung story natin. Kasi, very, So, siya parang love and purity kasi tayo, we wanted to communicate that love can wait. Siyempre, of course, kanina paulit-ulit na sinasabi, love is pure. Love is also intentional. So, that's why we wanted to communicate dun sa film, no? And, ang sarap-sarap mag-antay. Yun yung, ayun yung gusto natin sabihin sa Asig Puso Movement. That's what we're standing for. No? And we're encouraging the young people to, uy, please do this. It's more than a rule but it's really protecting you as a person, no? That you're valuable. Worth it kang hintayin. I mean, ano tawag doon? Parang, your purity, yourself, masarap yung antayin and worth it yan, no? And the moment that the Lord will give you the right person at the right time, you're gonna say, thank you, Lord, for giving this person to me because it's worth the wait. True. Very true. Kahit na napakahirap mag-antay, pero yun nga, katulad ng sinabi ni Rev Lovely, napakasarap naman po ng resulta, ng outcome. Alright? To Ate Jess, to Miss Jess, yan. What made you say yes to co-producing Wait Muna? Alam niyo po, since 2019, since the start of the Puso Movement, not only that my family with my kids has been an audience, but honestly po, we actively participate. At during those 2019 up until now, laging hunting sa utak ko is how I wish this was produced or this was made, no? Naikalat to nung kabataan namin. Di ba natin, Jen? So siguro po, maraming nasagip or maraming, should I say this, maraming hindi nagkamali. And when Rev Faith knocked, Ate Jess, good evening. Pag yung message po na yun, nag-pop up na this oras ng gabi. Kasi may times pa di ako nakakatulog kagad. I know already it's something. I know it's something. So when the message was relayed, nabasa ko po, sabi ko, oh, may trabaho ako. May trabaho ako. And during the time that it was being aired out, actually may 1 week po yata na parang hindi ako nag-reply because I was contemplating how, in what way. And then po, if there's one thing I know, is that when you're given an assignment, you will be given provision. When you're given an assignment, you'll be given a provision. And I think po, hindi po ito naging madali para mag-ask ng helper, mag-seek. Pero maganda po dito, pag may binigay sa yung assignment, madali mong dalhin. Dahil alam mo may ibibigay sa'yo. And I'm so privileged. I'm not saying that I am blessed. No. I was privileged to be given this assignment. And if I will be given a chance to do it again over and over again, I'll make my way on working so hard, not only me, but the rest of my team and my family to support Puso Mo. And will not ganas na. Yun po. Salamat po. Maraming salamat, Miss Jess. Thank you very much. So, ngayon naman. Bakit? Yes po. Ay, ang heart ko po sa young people Yan. is because, sorry po, di ko po natugtog to, bilang magulang po, I think ang pinakauna pong susuporta sa Puso Movement, it's not the kids, it's not the youth, it's us parents, grandparents, anything po na may parents or medyo elder in the family. I think this is the people who would really be responsible, and not only that, who love us, especially the next generation, unconditionally. Kaya po kung tatanungin po ako ulit, bakit po ito? It's because may puso po ako para sa mga kabataan. At masarap po maging bata, sana ibalik-balik. Joke lang po. Pero ang pinakamasarap po is to give it an opportunity po to save the future generation. Again, the term is, sabi nga po ni Cato C. Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, and Filipinos, we are worth fighting for. Yes. Maraming salamat, Miss Jess. And yung movie, Direct and everyone here, ito yung language kasi, syempre iba na po yung language ng generation ngayon. Kaya hindi rin natin alam kung paano natin i-relay sa mga anak natin, sa mga apo natin. So, perfect siya talaga for this generation.
So, congratulations on that. Next, the question goes to this side naman po, kay Miss Anna. What was your inspiration in writing the story of the film? And dudugtungan ko po, how was this different po dun sa mga iba po ninyong naisulat? Yung mga ibang naisulat ko po kasi, like, I've been writing for teleseries for like, since maliit pa yung anak namin. Encantadia 1. So, yun yung unang-una kong project with GMA. Tapos nagsunod-sunod na yun. So, somehow, iba po yung, how do you say that? Yung soap mentality. Yung teleserye mentality. And then, nung nag-usap kami ni Faithy, of course, gaya ni Miss Jess na nagulat din kay Faithy, nagulat din po kami. Kasi biglang, pwede ba tayong mag-meet? Ganyan. I think this was before Christmas. So, ganun siya sabi ko, nako, opportunity to from the Lord. And I was writing at that time. Sabi ko, pero kailangan kong kasi nga, I also have the heart to support Puso Movement and anything for the children, for the younger generation. Yes. So, ang sabi niya, tukol ito sa falling in love and the waiting and dapat may kilig. Di syempre agad-agad ako nag-iisip. Oh no, I have to write it from the perspective of young people. Nasanay ako na laging perspective ng nanay, ng mga sundalo nung panahon ng Hapon. Because when we did Pulang Araw, so sabi ko, mahirap for me. Sabi ko, naku Lord, tulungan niyo ako kasi ngayon lang ako ulit magsusulat na kailangang ibaba ko yung isip ko sa nila. So thankfully, the Lord provided us with tools then. Nagre-research ako. I have to listen to how the Gen Z people speak. May anak kami na Gen Z, thankfully. So parang how would the Gen Z say this? Can you reword it? May ganyan. May ganyan kami. Sometimes, madalas actually, na 1 a.m. I was writing for this film. So yun, sasabihin niya sa akin, no, hindi ganyan magsalita ang Gen Z, hindi ganyan. So meron na akong ganun. So hanggang eventually, ito na nga, nabuo na siya. So, ayun po. I mean, yun ang difference na nakikita ko. Kasi iba din po kasi yung goal. Unlike yung ginagawa nga namin for teleserye. Although doon, andun din naman yung heart ko na ano yung value na pwede kong share sa mga viewers. Ito, mas ano pa to? Yung I want to do something that would create impact. So, yung di ba na parang it's a legacy that you leave behind eh. Siyempre, kaya sabi ko, at saka yun, gusto ko rin na mapanood ng anak namin. Yun po. Maraming okay. Ito pala. I was messaging Faithy nung sinasabi niya na this is a warfare, spiritual warfare. So, again, this is another difference then na masasabi ko from the past stories that I wrote. Actually, naramdaman ko din to when I was writing Parikoy. Tagal na to. Yung Ding Dong Dantes pare na role. So, I also did a scene na nagka-cast out siya. So, ganun din yung battle na nadaanan ko working on this, na lalo na dun sa mga scenes na I was supposed to write na about ano yung lesson natin on waiting, ano yung purpose natin sa buhay, yung mga ganun. So, andun po yung warfare dahil hindi ako makapagsulat in the middle of the night. Hindi ako naninigas yung kamay ko, yung ulo ko sumasakit, na parang pinupuspon siya. Na parang bukas na lang. Kaya may tumating sa time na ginigising ko yung asawa ko para sabihin na, ako pa ba talaga ang susulat dito? Sabi ko na, bakit ganito yung nararamdaman ko? So I had to pray again. So yun, parang the writing of this was really covered with prayers. Kaya alam ko na the Lord has helped me all throughout. So salamat po. Salamat, Faithy, for the prayers also. Maraming salamat po, Miss Anna. Thank you very much. And I can pick up dun sa pagsulat po ninyo, learning experience din. Kasi ngayon po, naiintindihan na natin slightly yung generation ngayon. Kasi totally different language na po talaga sila. So, thank you very much. The next question goes out to you, Direk. This film talks about waiting,
boundaries and consequences. Mga topic po na hindi masyadong natatouch sa films. Pero very real, lalo na po for the youth. Ano ang naging challenge sa inyo sa pag-direct ng ganitong klaseng story? And paano niyo po sinigurado na magiging honest siya, na hindi preachy? Hello. Yeah, challenge. Siguro yung challenge yung dapat, balikan ko yung high school days ko. Next. Yung parang yung tipong, yung kinikilig pa ako noon. Nawala ba din? Kailangan yun eh. Kailangan. Tsaka, iba talaga dahil yun, mga kabataan yung inaano ko, yung mga kahalubilo ko. So, nagpapakabata rin ako. So, bata isip din ako dito. So, yun, ano pa mga challenge. Tapos, answered prayer din to dahil nga, sabi nga ni Mrs., lagi kaming ginagawa namin. So, ako ganun din, nagdidirect ko mga soap, sa film din, very circular rin yung mga genre, like action, yung mga ginagawa ko, drama. So ito kasi very yun nga, parang level niya is yung mga Gen Z, yung mga kaharap ko. So kailangan ko silang, pag in-execute yung eksena, kailangan may maramdaman din ako doon na May isang eksena nga doon, yung na-post ko yata to, yung magkikatinginan sila. Tapos gumawa ko ng device na kailangan kong paano ko ba mailabas yung kilig nito kahit na yung kahit yung nasa set. What if magpatugtog ako ng mga kanta? So yun na nga. So sabi ko sa nila, magpatugtog ka ng kanta. Una agad yung pumalok sa isip ko yung yung 90s eh. Yung batang 90s eh. Bakit di na lang yun? Parang na-translate naman na nakita sa screen, na kahit kami doon sa set, nagkakakiligan kami, nagkakapalakpakan kami, nagkakatawanan kami. So, yun. So, very thankful ako kina Faye dahil ang dami namin mga project na ginawa, tapos ngayon nga, pinagkatiwalaan ulit kami mag-asawa doing this project. So, answered prayer ka talaga to dahil yun nga, pagkain ng kaluluwa to eh. Yung ginagawa namin sa JMA, mga pagkain ng physical yun. So, kailangan natin ng ganitong klaseng din, na gawain. Napakasarap pakinggan, no? Talagang pagkain pang kaluluwa. Thank you very much, Direk. And the very last question, back to you, Rev Faithy. Ano po yung one message na you want the young people to carry with them kapag napanood po nila ang Wait Muna film? Ang dami. Kapag kasi sinabing Love and Purity, series. But, ginawa talaga namin tong Wait Muna, Love and Purity, dahil sa mga consequences ng not waiting. And, kasi ako, I'm ministering to thousands of young people. Parang lahat ng extraordinary consequences related dito. Na parang kahit na minsan napatawad mo na sarili mo, o napatawad ka na ng mga tao sa paligid mo, pero you carry the consequences. Like, ang dami nating namatay sa AIDS, na parang buti na lang, na-save, napatawad, alam mo yun, humingi ng tawad, nag-repent, pero wala na sila ngayon. Diba, patay na sila ngayon. So, yung extraordinary consequences ng hindi paghihintay. And yun. We want to spare. We want to save. We want to protect them. Especially, di ba, yung prefrontal cortex nila is yung decision making nila is magiging hinog pa after 25 years old. So, prone talaga silang magkamali. So, andito tayo to tell them na, wag na. Wait muna para ma-spare kayo sa heartaches. And hopefully, after this film, sasabihin nila, parang gusto kong maghintay. Kasi nung bata ko ganun eh. Yan ang testimony ko. Pero dumating ako sa point na parang gusto kong maghintay. Gusto ko tong sinasabi ng Bible. And of course, tinuro sa mga kapatid at madami pa mga kabataan. And nakita ko yung mga kabataan na naghintay, ngayon malalaki na sila, kinasal na, ang sinasabi nila, worth it. Definitely worth it. Buti naghintay kami. So, kita mo yung difference ng heartache. But definitely, may grace si Lord.
Hindi naman pwedeng wala, na pwede pa rin i-redeem ni Lord yung story, pero pwede na rin na maiwasan. No? Dahil, yun nga, worth it. Worth it yung maghintay. So, that's it. Maraming salamat. So mga kaibigan, first part pa lang po ito. Magkakaroon po tayo ng